Hahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 5, mga talatang 17 hanggang 19. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na to pa rin ito ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Mapapansin po natin sa ating pagbasa na sinasabi ni Jesus na ang kanyang pagdating sa mundo, ang kanyang pagdating sa lupa, ay hindi para ipawalang bisa ang lahat ng sinasabi ng mga propeta at ng mga kautusan. Maliwanag na kanyang sinasabi na ito'y dapat kanyang tuparin, gawin at ganapin. Dapat magkaroon ng kaganapan kay Jesus ang lahat ng sinabi ng mga kautusan at ng mga sinabi ng mga propeta. At alam naman natin na sa Transfiguration ay dumating si Elias na kumakatawan sa mga propeta at si Moises na kumakatawan sa mga sinasabi ng kautusan. So si Jesus ang kaganapan at yun na nga yung katuparan ng kanyang pagganap. Ang kanyang paghihirap, pagpapakasakit, ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay, sapagkat sa Transfiguration ay pinag-uusapan nila ang magiging kamatayan ng ating Panginoon na magaganap sa Jerusalem. So puntusan na po natin ang ating pagbasa, puntahan natin ang pinakasusing salita ng ating pagbasa. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. So malinaw, ipapaliwanag niya kanino? Sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tagasunod, sa mga katulad natin, at para ganapin. Kaya nga sabi ng Biblia nang mangyari na ang mga bagay nito, na pagtanto ng kanyang mga alagad, na ito yung sinabi ng kanilang Panginoon, ng ating Panginoon, nung magkaroon na ng kaganapan. Kay Kristo nasasalig ang katuparan ng lumang tipan. Kay Kristo rin mababanaag ang kaganapan ng bagong tipan. Si Kristo ang salitang nagkatawang tao, siya ang Alpha at Omega, at sa kanya nakabatay ang pag-iral ng tanan. Sa kanya umiinog ang panahon sapagkat siya ang patutunguhan ng lahat. Totoo yun. Siya ang simula at ang wakas. Simula ng ating buhay at wakas ng ating buhay, at pagkatapos ay makakapiling natin ang ating Panginoon. Kaya nga napakahalaga na ang kanyang mga aral at salita ay huwag nating walang kwenta. Huwag nating mamaliitin, huwag nating ituturing ng mababa, sapagkat kapag hindi natin yung ginanap at yung nalang halaga natin, sabi ng ating binasa, ituturing na pinakamababa sa kanyang kaharian. So kaya kung gusto nating maitaas, maging dakila sa kanyang kaharian, dapat ituro natin ng buong husay, buong ayos ang kanyang mga salita. Sa ating buhay, pananampalataya, nakatitiyak tayo kay Jesus sa tuwing ipinagdiriwang natin siya. Sa tuwing ipinahayag natin siya, sa tuwing isinasabuhay natin ang kanyang mga aral. Nakasalig tayo sa salita ng Diyos na hindi magmamaliw. Sa pagtuon natin kay Jesus, nagaganap sa ating mga buhay ang pagkilos ng Diyos tulad ng pagkilos niya noong una. Totoo, ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya noon, kung paano ang kanyang kapangyarihan noon, siya pa rin ngayon sa ating kapanahunan, at siya pa rin pagdating ng panahon. Kaya nga siya ang simula, siya ang wakas, at sa ating patutunguhan siya pa rin. Hindi siya nagbabago. Umasa tayo na makakabahagi tayo sa pangako ng langit kung tayo ay magiging tapat, sapagkat si Kristo ang salitang hindi magmamaliw. Mapanghahawakan ang kanyang mga salita. Sa buhay natin ang mabuting balita sa pamamagitan ng pagiging inspirasyon sa paglilingkod sa ating mga komunidad. Hamon po ito sa atin. Ano yon?
ang isabuhay ang kanyang salita sa pamamagitan ng pagiging inspirasyon natin. Saan? Sa ating community, sa ating samahan, sa ating fellowship, sa ating iglesia, sa ating kinabibilangang bayan ng Diyos. Tayo ay maging inspirasyon sa ating kinabibilangan na bayan ng Diyos, na mga anak ng Diyos. So, isabuhay natin ang mabuting balita sa pamamagitan ng pagiging inspirasyon sa ating paglilingkod sa ating mga komunidad. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon, ang akin lamang palaging sambit. Hayaan natin ang Diyos ang palagi ang mag-Diyos ang ating buhay. Bye-bye and bye-bye.